Hello guys, good afternoon. So andito tayo ngayon sa may Southern Playground at mayroon tayong kababayan dito na dito sa Ungkot sa holiday niya ngayon. So tatanungin natin siya at share niya kung paano siya napunta dito, yung journey niya papunta dito sa ibang bansa. Anong pangalan mo, ma'am? Maria. Yan, Maria. Taga saan ka sa atin? Sa Zamboanga, Sibugay. Ay, Sambuanga, Sibugay. Yan guys, shout out sa inyong lahat dyan. So, ay Ma'am Maria, paano ka nga pala napunta dito sa ibang bansa? First time mo pa maging isang OFW? Yes, first time at all. First time. Bakit mo nga pala pinili maging isang OFW pumunta dito sa ibang Take bansa? rest for my son. Kasi magka-college na. So, I was an office girl in the Philippines Wow! for 12 years. Then, mas pinili ko yung opportunity na makapunta ng Hong Kong because mag-college na yung anak ko, nag-isang anak ko. So, hindi kayang i-sustain ng salary, especially on the province. Ang rate, hindi kayang i-sustain yung college life kasi nursing student. Nursing student. Yes, so I need to take rest, give up my job there Wow! as an office girl. Grabe no? Yes. And then, I took here for a new journey, new line of work, taking care kids, 2 kids, 3 Wow. years old and 7 years old. Tapos, ano lang yung sikreto? Isipin mo na sa iyo yung alaga mo, anak mo yun. Anak mo na. Para yung patience, yung pressure, yung lahat-lahat, parang no choice ka kasi anak mo eh. Kasi wag mong isipin na Ibang tao. Yeah, ibang tao, alaga mo yan. Kasi maaaring maubusan ka ng patience. Tsaka hindi mo ma-feel yung true love. Kasi pag inaano mo na yung alaga mo is anak mo, Oo. parang no choice ka, mamahalin mo kahit asar ka na. Kasi yung mga bata dito sa Hong Kong, iba-iba yung Iba-iba din yung may mga- tantrum may sila. tantrum din sila, no? Oo, nananakit sila. Pero pag makuha mo yung loob, tsaka yung feel nila na totoo ka sa kanila, very sweet yung mga bata dito. As in, ipaglalaban ka sa harap ng mami nila. Wow! Yun yung alas mo dito sa Hong Kong. O kailangan, ayun pala sigurito, kailangan mo kunin din yung loob ng mga alaga niyo. Yeah, yung mga alaga. Kasi pag nakikita ng madam mo na ano yung parang totoong tao ka, pagmamahal sa anak nila, yun yung alas mo dito, kabayan. Yun pala. Ganun Yun pala yung sikreto. Kasi yes. maraming mga kwento-kwento na mahirap din kunin yung loob ng ibang mga bata Yes, dito. lalo So, na sa akin kasi wala akong alam sa pagluluto kasi office when I work. graduate, yeah, graduate college, Graduate ka ng college. Anong course mo pala? business course, management Oh, accounting, management. and I am a teacher also. Wow. My profession. so, Grabe. degree. So, hindi lahat ng nandito is parang tatanga-tanga lang. Kaya nga. So, pero alam mo, kasi parang ibig sabihin, nagiging yun, minsan kasi parang naisip ko, kasi maraming tulad mo, nag-graduate sa atin, Okay. ng naging business graduate, Yeah. naging teacher graduate, pero nandito, pinili nila na magtrabaho dito sa Hong Kong. Parang ibig sabihin, parang nagiging useless na yung ano minsan, ano? Hindi. Pero hindi Pero yun mas malaking tulong dito pagdating mo sa ibang bansa, yung kung anong meron ka doon. Mas malaking tulong kasi parang confident ka eh. Hindi ka takot na kahit sinong So yun pala yung pagkakaiba, ano? Kasi Yeah. kasi may nakikita ako na yung isa hindi nga graduate ng elementary. Okay. Pero yung kasama niya sa bahay, graduate ng nursing, graduate ng business, o ilang course pa, nakatatlong course na ng college na graduate. Tapos, Okay. pero pareho sila yung sahod. Oh, yeah. Pero The same ibig sabihin, parang Parang minsan, level din yun. ang naisip ko din, parang bakit? Parang naging naging useless useless na rin, no? yung Kasi napag-aralan. yung sahod niya na, yung sahod mo na 5,000, hindi naman siya nakagraduate, yung walang tapos ito, 5,000 nakagraduate, din. 5,000 din. Pero Ano yung it's okay. masasabi mo? It's okay yon, level. Walang lamangan sa trabaho, sa income, sa salary. Pero yung nakakalamang lang is ang dito. Oh, Iba so iba kasi yan. yung may dito, iba yung may natapos, iba yung self-confidence. Oh, iba yun. Ang build mo, nag-grow ka everyday. Tapos, magagamit mo yun, especially sa labas ka. Oh. Marami kang ma-encounter na iba't ibang lahi dito, iba't ibang At tao. saka palagay ko mas confident siya makipag-usap dahil nga din sa may education kasi Yes. doon sa graduate Yeah. ng elementary those lang. not, no? Oh. not graduate. Aloof, parang nahihiya mag-explore. Oo, may mag-explore. Nahihiya makipag-usap. Pero iba, yun yung kaibahan. Pero dito, kung ano mang natapos mo sa Pilipinas,
katulong ka, helper ka dito. Oh, helper, no? Mm. Level yun lahat. Level lang. Kailangan mo na talaga, kailangan mo pa rin makisama. So, wala ka kasama sa bahay? Wala, ako Oh, lang. mas- Tapos pito kami, my grandma, my grandpa. Wow. Tapos yung madam ko, no, hindi naman maano sa mga Chinese talaga. May araw na masungit. Mm. Pero yung panlaban ko talaga is yung pagmamahal ng alaga. Ayun, love na love ako ni grandma, ni grandpa, sa mga bata. Ano yung mga sekreto dyan? Kunin mo muna yung alaga mo, yung loob ng alaga the first thing mo. Kunin is mo yung... be kind. Mm. Be polite every now and then. Mm. Never talk murmuring on the even Mm. behind on your madam. Just be kind, be true to yourself. Mm. And always smile. Oh, yeah. But even magkakamali ka, wag mong ano na, ay, it's just like that, madam. No, just say sorry. No, Mm. nothing at all. Oh, yun Say pa, yun, sorry. yun yung sekreto Oh, yun yung para sekreto. makuha yung loob. Yeah, tapos mahalin mo yung mga bata kasi yung mga parents dito parang walang time na maglambing sa bata. Tayo mga Pilipina, ano natin pag love na love natin, ganyan ganyan. It's okay, it's okay. Makuha mo. Oy. Makuha mo yung loob ng alaga mo dito, yun yung alas. May tatanong ako talaga sa'yo. Ano? Ano yung feeling na nag-alaga ka ng ibang bata kaysa sa hindi mo naalagaan yung anak mo? Mayroon kasi yan. Alam ko, Oo. mayroon at mayroon yan. In my case, So, yung anak ko kasi is 20 years old. Ay, malaki na. now. Oo. Tapos, that time na inalagaan ko yung anak ko is just 2 years old. Until 2 years old, nagtrabaho na ako, back to work na. Tapos yung kambal ko na yung hands-on. Mm. So now, nag-alaga ko ng ibang bata na hindi akin. Mm. Parang nahirapan ako mag-adjust sa attitude. Kasi iba, Pilipino tayo, sila dito ibang lahi. So iba yung kultura, iba yung behavior. So now, yung ginawa ko is, intindihin ko muna. Mm. Tapos pinapadama ko sa kanila na, I have my own son in the Philippines and I treat you as mine. So you need to listen, Maria, every now and then. Do not shy, do not afraid to me. I have a big heart. I always say to them. So that's yun pala. why. Yun pala yung mga sikreto. So ano yung mga may papayo mo sa mga kasi marami totoo lang marami tayong mga baguhan na mga OFW na nag-give up na dito sa ibang bansa bago pa lang, 1 month pa lang, 2 weeks pa lang, ayaw na nila. So ano yung mga adjustment, ano ba yung may papayo mo para sa kanila? Yung main kay, pupunta kayo dito, may planong pupunta dito, or yung nandito na, Yung mga bago. na parang nahirapan pang mag-adjust. Mm. Yun lang ko masasabi ko, yung fried rice, fried chicken mo, yung kung gaano tayo sa Pilipinas, kasi ako may natapos ako, dapat ganito ako, walang makaka-insulto sa akin. Ganyan yung mentality Yung natin. mentality. So dapat ano mo yan, wag iiwan mo yan sa maleta mo. Kung dala-dala mo yung pagkatao mo galing sa Pilipinas, iiwan mo yan sa maleta mo. Bubuksan mo yan kung magbakasyon ka na. What I mean is, kung sino ka sa Pilipinas, wag mong Wag mong dalhin dalhin dito. dito. Gagawin mong parang challenge sa sarili mo na you are new here. New attitude, new adjustment, and everything. Yun lang yung sekreto dito. Huwag mong hindi ako pinapakain ng tamang oras kasi si Pilipino dapat 12 or 8. Oo, kaya nga, di ba, kain isa na tayo rin dito. yan, oo. No, dito yung lunch dito is 2 o'clock. Minsan 3 o'clock pa. Oo. So, wag mong wag mong i-compare yung buhay dito, yung nakasanayan ng Oo. buhay dito doon sa atin. Iba dito. Kasi kung i-compare mo yon, masasabi mo talaga sa sarili mo, kawawa ka dito. So kailangan talaga malaki yung adjustment. Isa na dyan yung mga pagkain. Ayan. Kasi dati kumakain tayo ng rice araw-araw, breakfast, Tapos walang- lunch, dinner. Walang lasa yung pagkain Oo, dito, guys. oy, isa din yan. Masanay Marami din kayo. yung Oh, yeah, kailangan masanay nyo, din kayo niyan. kailangan nyo talaga pagandaan, di ba? So, wag niyo i-compare yung kung anong buhay sa Pilipinas, kung anong buhay niyo sa ibang bansa, na OFW kayo doon. Wag mong dalhin dito, wag mong i-compare kasi iba dito, iba doon, iba lahat. Basta kasi kadalasan kino-compare nila Kasi sabi din is ganito ganyan dito ang papangit ang ugali. No, the same thing, the same naman. Nasa pag-accept mo yan at saka pag-adjust sa new environment. What is your greatest lesson bilang isang OFW? Kasi alam ko marami tayong mga kababayan na dito lang talaga nag-grow. Sa Pilipinas, parang easy-easy lang. But marami dahil sa mga problems na dumaan sa buhay dito sa atin. Kasi wala tayong ibang malalapitan. Kung hindi tayong sarili lang natin, minsan nagkakasakit tayo at My friend- tayo lang din nag-aalaga sa sarili natin. So ano yung greatest lesson na Greatest maano mo lesson na ko? dito sa ibang, ganito pala yung buhay dito. Nung in my 2 years in 5 months in Hong Kong,
yung greatest lesson ko dito is hinuhubog ako ni Hong Kong. Binago lahat yung mindset ko, yung pakiramdam ko. Naging bato ako sa problema ng Pilipinas kasi kailangan mo maging matatag. Kailangan mo wag mong isipin problema sa Pilipinas. Kasi pag isipin mo, wala ka dito, matatalo ka. Dapat minsan maging manhid ka para sa sarili mo. Dapat wag mong may problema sa pamilya. Marunong kang isit aside yun. Iiwan mo sa kwarto mo, tapos lalabas ka ng kwarto mo, maging masaya ka, maging happy ka. Pilitin mo maging masaya. No, pinipilit natin maging masaya eh. Oo, kahit nga, actually, namatayan kami just last day. Ay, condolence Thank you, pala. brother. Pero nung hiningi ko ni madam na uuwi ako kasi namatay yung brother ko, sabi niya, hindi niya mag-grant yung request ko. So, wala akong magawa. Siyempre, inisip ko din, ang sarap ba? Bakit hindi pwedeng umuwi? Namatayan ako. Pero inisip ko din yung belief nila, yung kapakanan ko. Kasi nga, di ba, sila magagastos ng pamasahe, allowance. Tapos, syempre, babayaran ko yun. Kasi kakauwi ko lang, kakabakasyon lang. O, di ba? So, sabi ko sa sarili ko, instead na may uuwi ka, ibigay mo na Bigay lang. mo na lang. So, maging mas magpakatatag ka na lang. I-accept mo na lang. Kasi Grabe, no? kung nawalan tayo ng pamilya, especially yung namatayan ka, accepted naman yun kasi Accepted, lahat oo. tayo doon talaga. Pero yung nakakasakit ng damdamin talaga, yung memories of the someone that, you know, tama. Yung mga love natin sa Oo, buhay, yun di lang ba? yung nakakasakit. Pero pag tanggapin mo, tapos ano mo talaga, this is reality. Yes, sir. Yeah, palang maging patutuo na tayo na kahit anong gawin natin, hindi na may babalik yung Yes. mga nakalipas, Yes. di ba? So, Kaya kahit- sabi ko, naano talaga ako ni Hong Kong. Nahuhubog nahubog, ka ni no? Hong So, Kong. totoo Maging lang, matatag ka. marami tayong mga kababayan ng OFW na dito lang talaga nag-grow. Dito naging matatag sa Yes. ibang bansa dahil sa kanilang pinagdadaanan. Yes. Mm. Tapos dapat ano ka dito, dapat pupunta ka dito is dapat buo yung loob mo. Yung loob mo. Tapos dapat nakafocus ka sa goal mo. Kung ano ba talagang purpose mo, bakit mo iniwan ang Pilipinas. Tama. Siyempre may pamilya ka, di ba? Yung enjoyment, nandito yung enjoyment eh. Kasi Nandyan lang yan. Hong Kong life is so free. Nga, no? Very open city. You can find more friends, hang out together with wherever you want. Pero, dapat bear on your goal. Stay ka sa goal yan. Stick ka talaga sa Stick goal. ka sa goal. So yan kabayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Shout out sa mga kababayan natin dyan, sa mga kababayan nating OFW. Yeah. Sana mayroong kayong natutunan at maging matatag kayo dyan kung saan man kayo. Tiis lang, no? Tiis. Yeah, tiis At lang. mag-ipon. Mag-ipon. Mm. Pero pag may college ka, wala kang ipon. It's Ayun nga, normal. no. Especially in a single mother. Grabe, no? So mas mahirap pala maging single mother. Yes, kasi yung ipon mo doon sa anak na pinapaaral mo. Yun. Kasi it's better, wala kang ipon kasi So, pinapaaral mo yung anak ano, mo. may Kaysa mga- may ipon ka, hindi mo napaaral ang anak mo, di ba? So ano yung mga ipapayo mo sa mga kabataan or mga anak ng mga OFW sa Pilipinas para naman hindi naman sila mahulog din sa kung ano yung naranasan natin mga OFW dito sa ibang bansa. So yung mga anak na nasa Pilipinas na may mga mother, father dito sa ibang bansa, pahalagahan nyo yung effort ng parents. Focus kayo sa pag-aaral. Tapos enjoy life, pero dapat marunong din kayong magpahalaga sa effort nila, sa mga pera na pinapadala. Huwag lang gastos ng gastos. Okay lang naman yun, gastos ka ng gastos dyan, pero dapat into detailed yung gastos mo para worth it naman yung hirap na dinadaanan ng mama Mama at papa nyo dito sa ibang dito bansa. sa ibang bansa. Kasi pag detailed ka mag-report ng pera na pinapadala ng parents mo, parang walang Magaan sa loob. Yeah, parang bakit ko Okay lang, kasi- iitipirin ang anak ko sa Pilipinas? Ay naging honest yun. Oh, napupunta Ginawa- naman sa mga pag-aaral, pangangailangan. Kesa yung pinapaaral, binigay lahat sa iyo, tapos ikaw wala kang pakiramdam sa parents mo kasi may hatred ka, kasi iniwan ka, ganito, ganyan, nasa ibang bansa. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging OFW. Yun. Gaano iharap yung homesick, umiiyak sa gabi, Oo. tapos pag umaga kailangan ngumiti kasi kinakailangan. Yun. Kaya grabe, no? Sobrang hirap talaga. So, yun lang guys. Baka mahiyak kami dito. Bye-bye. Thank you. Thank you.